Donald Trump nakaligtas sa assassination attempt. Yan po ang mainit na balita ngayon. Pero okay na po ang kalagayan ni Donald Trump. Ayon po rito sa balita, Trump injured but fine after attempted assassination at rally. Shooter and one attendee are dead. Former President Donald Trump was the target of an assassination attempt Saturday at a Pennsylvania rally, days before he was to accept the Republican nomination for a third time. A barrage of gunfire set off panic, and a bloody Trump, who said he was shot in the ear, was surrounded by Secret Service and hurried to his SUV as he pumped his fist in a show of defiance. President Joe Biden, who is running against Trump, was briefed on the incident and spoke to Trump several hours after the shooting. Sabi ni Joe Biden, "There is no place in America for this type of violence. It is sick. It is sick." At halos po lahat sila, magkaiba man sila ng partido, ay kinokondena itong assassination attempt na ito. Pero hindi po maaalis na yung iba ay isinisisi kagad sa kampo ni Joe Biden ang insidenteng yan. Paano ba naman kasi? Days before the incident, meron pong binitawang salita si President Joe Biden. Ito ay sinabi niya noong July 8. Ang sabi niya, "We are done talking about the debate. It's time to put Trump in the bullseye." Kung ano man po ang ibig sabihin ni Joe Biden na yon, ay wala naman po sigurong kinalaman dun sa assassination attempt. Kaya lang siyempre dahil nagbitaw siya ng salitang ganito, pwede pong i-associate agad. At yan naman ang ginawa ng mga kalaban nila, na may kinalaman daw itong si President Joe Biden sa nangyaring assassination attempt. Ngayon, kung wala man kinalaman si Joe Biden dyan, dahil nagbitiw po siya ng ganitong pananalita, pwede pong magkaroon ng idea ang kahit na sino at gumawa ng ganitong eksena. At yun na nga ang nangyari. Isang 20-year-old man from Pennsylvania ang gumawa ng assassination attempt. Ngayon, under investigation pa po yan. At yung suspect po was already shot dead. Pero syempre, kailangan alamin kung ano ang motibo nitong gunman na to at sino ang nag-utos. So nakita po natin, nagkaroon ng assassination attempt kay former President Donald Trump. Tapos a few days before, nagbitaw ng salita si Joe Biden na parang may kahulugan nung sinabi niyang it's time to put Trump in the bullseye. So, sounds familiar? Hindi ba yan ang usap-usapan dito sa atin ngayon? Nagbitaw ng statement si Vice President Sara Duterte that she is appointing herself as the designated survivor. At by now, alam natin na ang story ng movie na Designated Survivor ay tungkol sa State of the Union address ng presidente ng US. At nagkaroon ng malaking pagsabog, namatay ang presidente at yung mga taong andon sa event na yon. And then comes the assassination attempt. Hindi ba parang ito ay babala na pwedeng-pwede pong mangyari sa ating Presidenteng Bongbong Marcos? At kung may mangyayari po sa ating Presidente, ang sisisihin po dyan ay si Vice President Sara Duterte. Nagbibiro man siya o hindi, dahil sa kanyang irresponsible and reckless statement, all fingers will point to her. Kaya nagtataka ko dun sa mga ibang nagko-comment na nagbiro lang daw si Sara Duterte na-trigger na ang mga pro-government at ang mga pro-BBM. Nagbiro lang daw si Sara Duterte, nanginig na ang mga pro-BBM. Hindi ba nila naisip na itong pagbibiro ni Sara Duterte is uncalled for and unbecoming of a vice president? Kung para sa inyo, okay lang na magbiro si Sara Duterte ng ganyan, iba ang likaw ng utak ninyo. Yung mga gantong klaseng statement, hindi pinapakawalan, lalo na ng isang vice president. Unless hindi alam ng mga ito na yung designated survivor ay istorya ng pagpatay sa presidente ng Amerika nung siya ay nag-deliver ng kanyang State of the Union address. Tapos tamang-tama, eksakto ang pagkakabitaw ng salita ni VP Sara na ina-appoint niya ang sarili niya as the designated survivor at hindi siya a-attend sa SONA at magdi-deliver ang presidente natin ng State of the Nation address. Ano yon? Nagkataon lang? Nagbibiro lang? Kung sa inyo biro yan, pues hindi po magandang biro yan. So nakita nyo sa States,
Halos sila, kahit na makakalaban sila, kinondena nila yung pangyayaring yan. Pero dito, natutuwa pa yung iba. In fact, may mga senador pa na dinadownplay nila itong statement ni VP Sara. Sabi po dito sa GMA News, at least 2 senators dismissed Vice President Sara Duterte's remarks that she is appointing herself as the designated survivor when she announced her absence in the upcoming State of the Nation address on July 22. Sabi ni Senate President Francis Chis Escudero, I believe she does not want to attend SONA 2024. I guess she was simply making light of her excuse by quoting a Netflix series. Personally, I won't give any special or deeper meaning to it. Nako, anong klaseng pag-iisip ba meron tong Senate President natin? Biro man o hindi yung sinabi ni Sara Duterte, sa maraming taong bayan, ito ay veiled threat, ito ay pagbabanta, at ito ay hindi pwedeng palagpasin lang at sabihin nagbibiro lang si Sara Duterte, huwag niyong seryosohin. Pero kung titignan ninyo yung istorya ng designated survivor tungkol sa SONA, so hindi ka mag-iisip? Sasabihin mo na biro lang yon. At ang sabi ni Escudero, she was simply making light of her excuse. Unang-una, bakit siya hindi a-attend ng SONA? Okay sana yung magbitiw siya ng ganyang biro kung sasabihin niya na I will still attend the SONA. Na kung tutuusin ay isang kawalang galang ng Vice President sa ating Presidente. Ganyan din ang sentiment ni Senator Sherwin Gatchalian. Sabi niya, he does not think that the Vice President was referring to what happened to the designated survivor series. I don't think naman na ganun ang kanyang ibig sabihin doon. I think ang nasa isip niya is siya ang next in line. I think siya naman talaga ang designated survivor being the Vice President. Hindi lang ganun ang terminology na ginagamit natin, but the Vice President is next in line to the President. Yun naman kumbaga yung nasa Constitution natin. Yun ang responsibilidad ng isang Vice President sa Constitution natin. Alam na po natin yan. Pero yung pagkakahawig naman nung designated survivor na istorya na merong SONA at nagkaroon ng State of the Union address sa states, may pinasabog, namatay yung presidente, tapos yan ang bibitawan salita ng VP Sara. Pwede naman niya hindi sabihin na designated survivor. Sabihin niya lang na I am appointing myself as the next in line to the presidency. Totoo naman yon na kung may mangyari sa ating presidente, the Vice President will automatically take the place of the President. Huwag nyo namang gawing bobo ang taong bayan, Senator Gatchalian. Nung sinabi mo na, I don't think naman na ganun ang kanyang ibig sabihin doon, and you think that the Vice President was not referring to what happened to the series? Come on, hindi po makikitid ng utak namin. Naiintindihan po namin, napakadaling intindihin. Kayo lang, you are downplaying kung ano ang sinasabi ni Sara Duterte. Pero, mas marami naman ang kumukondena sa sinabi ni Vice President. Although may mga nagsasabi na dapat maimbestigahan itong si Sara Duterte. On the other hand, Duterte should be investigated over her remarks that she won't be attending the President's third SONA because she has appointed herself as the designated survivor. Yan po ang sinabi ni House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, implying that something bad will happen when President Marcos Jr. delivers his SONA is a very serious matter that warrants an investigation. It leaves a bad taste in the mouth, especially coming from a very popular Vice President who garnered a resounding 32 million votes in the last presidential elections. Ang sisti pa nito, wala man lang paliwanag si Sara Duterte kung bakit siya hindi a-attend sa SONA at kung bakit niya inappoint ang sarili niya bilang designated survivor. Ano ba to? Pabebe na lang lagi? Dinadaan na lang sa biro lahat ng mga statement niya kahit na seryoso yung pinag-uusapan? Hindi po pwede yan sa mas nakararaming taong bayan. Dahil lalo na ngayon, considering the climate sa ating politika, tapos magbibitaw ka ng ganyang statement, tapos palalabasin nyo na biro lang? Ang Vice President ba ay isang biro? Sabi ni Gonzales, Duterte's statement was unnecessary and uncalled for to say the least. The Vice President is creating or wreaking havoc to the general public. A career in government is not something anybody can play with.
We are dealing with people's money and public resources. Totoo po yan. Huwag niyong daanin sa biro at palaro-laro ang pag-upo niyo bilang vice-presidente. Nakita niyo yung sinabi ni Joe Biden, it is time to put Trump in the bullseye. O ano nangyari? Muntik nang ma-bullseye si Trump. O ito, ngayon, totoo man na biro lang yan. Kung may makapulot ng idea at gumawa ng plano to assassinate the president, sino ang pagbibintangan? Eh di si Sara Duterte. So doon sa mga nagko-comment na nagbiro lang daw si Sara Duterte, eh nanginginig na ang mga pro-BBM, eh dapat magpatingin kayo sa doktor. Tingnan ninyo kung tama pa yung tornilyo ninyo. Hindi ito laughing matter, nor is it a joking matter. Sabi nga ng isang kongresista okay lang yan kung sa isang marites nang galing yung statement, pero not from the Vice President of the country. So ngayon, gusto nilang paimbestigahan si Sara Duterte. At kung nung una, dalawa pa lang mga lawmakers ang kumukondena sa statement ni Sara, ang dami na po ngayon. Ang dami na nitong pangalan na to. Ang masasabi lang nila, the SONA is a serious event where we address the nation's most pressing issues and such comments undermine its significance and fuel speculation. O ayan na nga ang nangyari. Lumabas na ang maraming espekulasyon. Dahil presidente po ng Pilipinas yan. Eh kung may mangyari yan, hindi nyo ba iniisip na napakalaking gulo kapag may nangyari po sa ating presidente? Sabi pa ng iba, as the Vice President, it is assumed that every statement she makes carries significant weight and results from careful consideration. As a high-ranking official, her words should foster unity and provide clear, constructive direction for the nation. Eh ang nangyayari sa mga bawat salitang binibitawan ni Sara Duterte, parang mas gusto niya magkahati-hati na nga talaga tayo. Para bang nung sinabi niya, wala ng unity. Dapat divisiveness na ang meron. Oras na para magkawatak-watak na tayo. Ganun ba ang gustong ipahiwatig ng ating Vice Presidente? Na porke siya ay kumalas na sa unity. Dapat magkanya-kanya na tayo ng buhay. Eh hindi pala pagkakaisa ang gusto ninyong mangyari. Pare-pareho pala kayo sa kampo ninyo na gusto nyo ay magkawatak-watak na lang tayo. Doon na nga lang sa sinabi ni VP Sara na hindi siya dadalo sa SONA. That leaves a bad taste to the mouth. Ikaw na galing sa unity. Galangin mo man lang ang posisyon ng presidente. Galangin mo man lang na dati kayong unified. Although para sa iyo pala, umpisa pala ng panunungkulan mo, eh wala na palang unity. Not even former Vice President Leni Robredo nag-escape ng SONA ni then President Rodrigo Duterte. Yan from the start, hindi na po makakampi yung dalawang yan. Pero never na hindi umattend si Leni Robredo sa mga SONA ni then President Rodrigo Duterte. Invited man siya o hindi, nagsusum siya, umaattend pa rin siya via Zoom. Bakit kahit na magkalaban sila ni ex-President Duterte, nandun pa rin si Leni Robredo at umaattend sa mga SONA ni then President Duterte? Dahil sabi niya, yun ang kanyang tungkulin bilang vice-presidente ng bansa. Sabi nga ng ex-spokesman ni Leni Robredo, hindi nagdrama, Robredo dumalo sa lahat ng SONA noon ni FPRRD. Tapos ito ngayon, si Sara Duterte, hindi sisipot sa SONA ni President Bongbong Marcos. Nasa naman ang paggalang doon? Okay, kung ayaw mong galangin ang presidente natin, galangin mo ang taong bayan na nagluklok sa'yo. Gawin mo yan para sa taong bayan. Kung ano man ang pinaglalaban mo after kang kumalas sa unity, gawin mo. Do as you want, do as you please. Pero yung kailangan mong gawin para sa taong bayan, huwag mong kakalimutan. Saan ka nakakita nang basta sasabihin na lang niyang, hindi ako aattend? Ni ha, ni ho. Ni walang paliwanag kung bakit siya hindi aattend. Basta, no, I will not attend the SONA. Period. No explanations. Ganun ba dapat ang asal ng isang vice-presidente? So ngayon, God forbid, wala po sanang mangyari sa ating presidente sa kanyang SONA. Dahil kung may mangyari man sa ating presidente, may kinalaman man o wala si Sara Duterte, sa kanya po mabubunto ng sisi at siguradong magiging malaking gulo po yan. Kaya nga po ang sabi ng mga ranking leaders of the House of Representatives that Sara Duterte could no longer be trusted. Sa tingin ninyo, sa mga nagaganap ngayon, sa statement, sa biro ni Sara Duterte, dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? At manalangin po tayo
na wala po sanang kasing tulad ng nangyaring assassination attempt kay Donald Trump ang mangyari sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik po ang usapang Ito Money. Diyos ti Agnina.